have discouraged na one of these days makita natin ulit si Lydia na ito yung dahilan kung bakit nung si Jesus ay nabubuhay, lahat ng uring sakit ay napapagaling niya, pati yung mga bangkay kahit mabaho na binubuhay niya. And actually the Lord is trying to remove the fear na meron po sa tao, yung takot po ng kamatayan. Ito yung dahilan kung bakit natin sasambay ng Panginoon. Ito yung dahilan kung bakit natin nakita at pasalamatan natin ang Panginoon. Kasi sinira niya yung inalis niya yung takot, yung kamandag ng kamatayan, talagang tinanggal ng ating Panginoon. Imagine, the very day na siya po ay bumigay, yung kanya pong pinagpakuan, the last drop of his blood na pumatak po ay dun sa mga bangkay. Hindi humabilang ang mga bangkay na buhay, bumangon, umuwi sa Jerusalem. Ayan tanggapin ang for 3 days, hindi sila pinapapasok. Hindi kasi sila mabilang at hindi makapaniwala ang tao na ang mga bangkay na matagal nang namatay ay nabuhay. And on the third day na si Jesus ay binuhay niya ang kanyang sarili as God, pinangunahan niya para makapasok yung mga bangkay na hindi pinapapasok. At ito yung dahilan kung bakit one of these days I have this belief na meron po akong paniniwala at meron tayong paniniwala, we will again meet Lydia na makakamaya natin siya, may embrace na natin muli siya, and the Lord will give us another yung incorruptible body. Tandaan po natin yun. And this is a very encouragement kung bakit tayo magtapat sa ating Panginoon. Kung meron po sa atin ngayon na hindi pa nakakalapit sa Panginoon, it's about time na lumapit na tayo sa Panginoon. Kasi time will come, matatapos din ang ating pong buhay. E bakit hindi natin namimit si Lydia and the rest of the Christians who have been gone before? Kaya ito na yung pagkakataon, nice kung ang bawat isa sa atin ay magpasalamat sa Panginoon upon reminiscing the years where we live happily together with Lydia. Ito yung pagkakataon na kailangan nating pasalamatan ng Diyos na yung kabaitan ng aking kapatid ay nakuha sa kanyang mga anak, and eventually will be pass it on sa kanya pong masusunod pang mga generasyon. And the belief na meron po siya. Sayang lamang kung hindi tayo naniniwala, hindi talaga natin mamimit si Lydia. And a lot of promises that was written in the Bible, kahit isang pangako lang ng Panginoon ay sapat na. And yet the Lord is not satisfied kasi alam niya ang isipan at puso ng tao ay yung bang hindi agad naniniwala. So the Lord has to do something para ma-replenish yung vacuum in the heart of the people. May vacuum sa puso po natin. Yung pagdududa, yung bang kulang ng pagtitiwala sa Panginoon. In fact, ang dami po ng patunay sa banal na kasulatan about Christ promises na bago siya umalis, tuluyan na niyang pinapakita na for 40 days and 40 nights kumakain din kasama siya sa mga tao. But people today misunderstood and they misinterpreted kung ano yung ginagawa ng Panginoon for 40 days. Kala pag-alala ng Panginoon walang ginagawa. No. He mingled with the people, he ate with the people, he enjoyed doing things with the ordinary people. Baka yun din ang gagawin natin doon, di natin po alam. In the book of 1 Corinthians chapter 2 verse 9, ang sabi po doon, there were surprises na ipapakita ng Diyos sa atin pagka umalis na tayo sa ating buhay. Hindi pa narinig ng tao,
hindi pa nakikita ng mata ng tao, ni hindi pa narinig ng tao. That will be the things na nandoon ngayon sa langit. Ito po ay nihanda ng Panginoon para po sa mga nagmahal sa Kanya. And the question for us today, mahal ba natin ang Panginoon? Gaya po ng pagmamahal ni Lydia sa Panginoon. Now, we will wait. And, hindi ko mas video na mas manalangin po tayo na pasalamatan din ang Panginoon for yung previous years where we live together with this lady na ang sarap sariwain na ang sarap kasama si Lydia. We miss her a lot, but there will be time muli po natin siya makakamayan at may grace in the presence of Christ. That will be forever na. Hindi na po yan matatapos. So, kung ang Diyos for 33 years nandito nabubuhay just to show everything and to tell us what will be happening in the future, bakit hindi tayo maniwala? Bakit pabayaan po natin yung ating sarili ng mapapariwara? It's about time na humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Sabihin natin, Lord, kami po ay nagkasala. O ako po ay nagkasala. Gusto kong bumalik sa iyo. Gusto kong maglingkod sa iyo.